Paano nga ba i-lift yung suspension ng isang GCash account na naka-block na dahil ni-report natin ito as lost phone or SIM? Madali lang ba? Nagkaroon ba tayo ng kahit anong issue? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. From previous video, may ginawa kaming tutorial kung paano nga ba i-report yung phone natin as lost SIM or phone. Nilagay lang natin yung phone number natin dito at pina-temporarily suspend or disable ito. Sinagutan lang natin yung mga security question dito hanggang sa mag-proceed na tayo sa pag-selfie at makuha na nga yung confirmation na within 4 hours mabablock na ito. Ito yung nakuha nating email from GCash na temporarily blocked ito. Pero paano kung gusto niyo na itong i-reactivate or tanggalin yung pagkaka-block? Madali lang yan, lalo kung ang gagamitin ninyo is yung phone number nyo pa rin dati. Ibig sabihin, same GCash account, same phone number na nakaling sa GCash, yun pa rin yung pinakagagamitin natin. And by the way, hanggat hindi nyo nire-report sa GCash as pwede na itong i-reactivate or tanggalin yung pagkaka-block, ganito yung error message na makikita. Naka-on hold ito at hindi rin makaka-receive ng perang padala kahit from GCash pa yan or to other bank. Ang gagawin natin is kung paano tayo nag-report dati ng lost phone ito, ganun din, pupunta ulit tayo ng help center and then lost SIM or phone. Kailangan lang mag-chat kay Gigi and then, would you like to help you report your lost SIM or phone? This time, hindi natin siya i-report as lost SIM or phone. Yun nga lang, ito pa rin yung kailangan nating i-access para i-recover na yung na-report na lost SIM or phone. From here, ilagay lang yung phone number at makikita niya rito kung active pa ba or block na katulad nito. Sa case ko, block na talaga siya so meron akong dalawang option. Tatanggalin ba yung pagkakasuspend ng account or hayaan na natin suspended yun pero ilipat mo yung mga pera mula sa lumang GCash account papunta sa bago. Hindi lamang yung funds, maging yung lumang services na meron doon. Kapag pinili natin yung option 2, kailangan mo munang magpa-verify ng GCash account at kailangan mo rin ng affidavit of loss. Pero kung option 1 naman ang pipiliin natin, hindi na kailangan ng mga additional requirements. Instead, selfie lang pwede na mag-proceed. So 1 ang i-reply natin dito. And then, reminder lang to na dapat updated yung GCash. Pumunta sa Play Store para ma-double check kung updated ito. And then, kapag updated na, i-click yung yes. Sagutin lang yung mga question dito. Pwedeng complete name, email address, yung birth date ninyo. May pagkakataon na pwedeng ID, number din ang tatanungin nila. Kapag na-provide nyo lahat ng information at nag-match naman sa record nila, ganito yung makikita ninyo. Your details have been verified. Ang kailangan gawin ay quick face scan para ma-confirm yung identity. And from here, nag-reply lang ako ng yes at sinap ko na tong start face scan now. So, nag-selfie na tayo. Ito yung reminder na dapat walang nakaharang sa muka, tanggalin ang salamin kung meron man, at dapat kayo lang yung nasa selfie at malinaw ang pagkakakuha. Click natin yung confirm, i-tap lang yung next, and then from here, maghintay na lang. Sa case ko, hindi ako naghintay. Nakalimutan ko tong reminder na this may take up to 30 seconds, so kailangan lang magstay at iwasan ang pag-click ulit nito. Pero buti na lang sa akin, hindi nagkaroon ng error kahit 3 beses ko pang tinry yung pag-facial scan. Hindi naman na-end yung conversation, hindi rin ito nag-hang. And sa inyo, kung maghihintay kayo ng 30 seconds, possible mag-proceed agad sa ganitong confirmation na successfully verified na nga. Pero just in case na sobrang tagal na, like more than 5 minutes na, wala pa din, start na lang ulit kayo ng facial verification. At mula dito, pwede nang ma-access yung GCash account, maghihintay lang ng 12 hours at makaka-receive din ng email notification kapag reinstated na or naka-unblock na yung GCash account. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-share ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!